Samaan ang nanalo at o nagwagi at nagtagal. Lahat ng kasamaan natatapos because it is written. Meron na namang walang yan rito. It is written na gusto na namang manira. It is written in the Bible and it is the teaching na good will always triumph over evil. So, kayo mga kababayan, ang question mark lang, whose side are you on? Left side, left side, right side, saan kayo kumakampi? Sa demonyo o sa Diyos? Doon ba kayo? Doon ba kayo sa flock ni God o doon kayo sa mga demon ng demonyo? So, it is your choice. It is your choice. And para sa akin, ang advice ko, be on the right side of history ng Pilipinas. Malapit na ang paghuhusga, malapit na ang paghuhusga, malapit na mag-change over, and I want you to be there, proud as a Filipino. Be part of history. Be part of the change. Sabi ko nga kung ikaw Judas, doon ka. Kung ikaw si Caiphas, Barabas, Hestas, tsaka si Pilato, dito kayo. Sige, good, go ahead. But in a democratic form of government, ayusin din natin yon. In a democratic form of government, majority wins. So, all you have to do now, people of the Philippines, ipakita ninyo ano ang gusto ninyo. And that will win. Yon ang masusunod. Kung ang tao na kagaya ko at kagaya nyo, 100,000 lang, ang masusunod, yung kabila. O di, tumahimik kayo. Wala maraming ngak-ngak, di ba? So, it's a matter of exercising your freedom to express yourself, your sovereign will, and then, kung marami tayo ang masusunod. Damay na yung tinapi ko sa inyo na Human Rights Commission. Na para sa akin, no go, nada. Down you go. Yun sa akin. Mas mataas yung Senado tsaka Congress, gusto nyo isara. Ang lupit naman ninyo, gusto nyo isara. Gusto ko na isara. Pero yung Human Rights Commission, ganyan sila? Nada. Because they have failed the Filipino people. And there are evidences, so many evidences. Sinesave nila yung isang tao na mukhang walang yapa, pero yung mga talagang inaapi, paano na? Kaya nga, a People's Rights Commission sounds better to me. People. Its duty is to protect the people. Every one of us. Kaya kung naapi ka, nandyan sila para to mediate between the first party and the second party. Nandyan sila. Wala siyang kakampihan. Pagka kumampi sila, ayari ka, tanggal ka. Okay, so yun lang. Hanggang doon na lang ako. Heads up dun sa interview. Maraming salamat sa inyo. Good evening, everyone. Yes, ang dami na pong nangyayari ngayon sa ating bansa at talagang ang mga mamamayang Pilipino ay nagkakaroon na ng sobrang pag-aalala. Hindi lang pag-aalala kung hindi nakakaramdam na po tayo ng suklam. Ako personally, nakakaramdam na ako ng pagkasuklam, galit sa puso ko kasi labis po kasi ako nagtiwala. Labis na sumuporta. Pagkatapos, ito ang nararanasan natin sa ngayon. Mapapanood po natin sa Congress, nagko-contempt ng walang gasinong basihan, kinukulong ang nagsasalita. Gayun din ngayon yung company, nung nagsalita na Angkor, ay ipinasara. At yung owner or yung co-owner or related dun sa company na yun, sa SMNI, ay kinasuhan na rin. Ramdam ko yung sobra-sobrang panggigipit sa human rights. Pero kailangan po nating
'wag masyadong mag-rely sa sarili natin kasi hindi natin kaya ang lahat ng bagay. So, meron pong mas makapangyarihan sa atin na nakakaalam ng katotohanan at, He is, powerful and just. Alam niya ang dapat niyang gawin, so dapat magtiwala po tayo. Kung totoong, wala pong kasalanan si Pastor Kibuloy, iaayos po ni God ang lahat. At yung mga nangyayaring injustice kay Caloraine, kay Doc Badoy, though napakawalan na sila pero hindi rin naging tama yung trato sa kanila ng Congress, ay in due time magkakaroon din po yun ng justice. Basta magtiwala lang po tayo kay God. And yung ngayon panggigipit kay Pastor Kibuloy, mag-pray lang po tayo. Yung panggigipit sa SMNI, mag-pray lang din po tayo. At ang mga nagsasalitang mga vloggers against dun sa mga vlogger na nagdi-defend kay kay Pastor Kibuloy, yun po yung nararamdaman nila, karapatan po nila yon. Kung malinis naman po yung kanilang mithiin, malinis yung kanilang puso dahil sila ay naniniwala na talagang may kasalanan si pastor kaya sumusuporta sila dun sa pagpapakulong kay Pastor Kibuloy, ay wala po tayong magagawa kasi may kanya-kanya po tayong paniniwala at dapat po tayong magrespetuhan. Pero tayo naman po na mga nakakaalam ng mga tama, magdasal po tayo, pagdasal natin ang kapwa Pilipino natin na sa ngayon, dahil nga sa sobrang hirap ng buhay, sa totoo lang, ang isang ordinaryong Pilipino hindi po mag-aaksaya ng oras para manood ng mga balita, mag-aaksaya ng oras para manood ng mga Senate hearings, kasi consume po yung utak nila kung papaano sila kikita para may makain sila from day to day. Pagkain nila para bukas, pinoproblema na po ng isang ordinaryong mamamayan, ng isang mahirap na mamamayan. Kasi kung kakain sila ngayon, iisipin naman nila may kakainin ba sila bukas. So yun po ang naging buhay. Kaya po ang mga mamamayang Pilipino, karamihan po, hindi po talaga politically inclined. Ang mga nagiging active lang po sa mga ganito, kahit nasa bahay sumusuboy-boy sa politika, yung karamihan ng mga nasa stage ng retirement na po. At siguro yung ibang may mga kaya sa buhay na nagninegosyo, mas maraming oras po sila para manood sa mga ganitong online na balita. So, doon mas well informed po. Pero siguro, kung ang voting percent ng Philippines ay nasa 60% kasi yung iba naman mga bata pa. Kung 120 million yung population, siguro nasa 60 million yung voting percent, ay baka ang medyo interested na manood sa ganito sa online regarding sa politics, siguro nasa mga 30%. So, karamihang mga Pilipino ay kasi pag mag-kalye survey, marami pa ring sumasagot ng wala silang pakialam. So, yung iba naman, nababalitaan nila sa mga kaibigan nila, kwento ng kamag-anak na ganito si ganito, ganito si ganito, ganito si President Marcos, ganito yung nangyayari sa ngayon. Yeah, yung iba pala, babali-balita, pero yung nakatutok talaga, I think mga 30% lang talaga ang nakatutok out of 100%. Kasi nga po, masyadong mahirap ang sitwasyon ngayon. Napakamahal ng bilihin. Ang mga tao talagang nag-i-strive para makahanap ng day-to-day na kakainin. So, yun lang po siguro ang reason kung bakit um, para pong walang pakialam ang mga Pilipino sa nangyayari sa ngayon. Hindi po nila nakikita yung mga katulad nitong nangyayari kay Pastor Kibuloy. Parang ang feeling nila kung ano yung i-feed sa kanila ng mainstream media, parang yun na ang totoo. Hindi na po sila nag-a-analyze, hindi na po sila nagre-research, hindi na rin po sila masyadong concerned na mapanood yung mga detailed na mga news.
kasi hindi sila after doon. So, ang gagawin po natin, wag na rin po tayo masyadong mag-alala kasi actually nakaka-affect din po sa day-to-day life yung pag-aalala natin sa future natin. Hindi talaga po natin mahahawakan kung ano yung kinabukasan natin. So, ang kailangan natin sa ngayon ay talagang ibigay natin ang buong puso, ang buhay natin sa Panginoon. Magdasal po tayo, magpasalamat tayo sa araw-araw na nakakatanggap tayo ng biyaya. Ipagdasal po natin yung mga leaders natin, katulad ng ating mahal na Pangulo, ipagdasal po natin yung First Lady, na hipuin ng Panginoon ang kanilang puso, na talagang mas maging strong pa sila dahil sobrang dami ng dumadating na batiko sa kanila. And mag-guidance sila kung ano yung dapat nilang gawin para ma-subside nila yung nagiging mainit na sila sa taong bayan. And, ipanalangin po natin na magkaroon talaga ng peaceful ang buong mundo dahil sa ngayon medyo hindi lang naman yung country natin ang nagkakaroon ng problema. Kung hindi even outside the country, nagkakaroon, 'di ba may giyera na sa Ukraine at saka sa Russia, and then nagkakainitan na rin yung Taiwan at saka yung Taiwan at saka yung China kasi ayaw magpa-under ng Taiwan sa China. At nanghihimasok din yung US dahil gustong umalalay sa Taiwan para masuportahan yung independence nila as a country, na hindi pinapayagan naman ng China kasi ang China naman tinuturing na province ang Taiwan. So tayo naman, kung tutuusin wala tayong kinalaman sa whatever sigalot na nangyayari sa US at saka sa China, dahil nga tayo ay nagpatayo ng maraming EDCA site sa ating bansa, na kaya medyo mainit ang China sa atin dahil yung US ay napakaraming EDCA or yung mga US base na inallowed po ng ating mahal na Pangulo dito sa ating bansa. So yun po ang mga bagay na ipagdadasal natin. Talagang hindi natin kayang kontrolin sa isip natin at saka sa kahit gaano ka ano yung effort natin na ituligsan natin yung government, wala rin po tayong magagawa. So, ang dapat natin gawin is really to give everything to Him. Siya lang po talaga ang ating solusyon dahil ang mundo ay ginawa po ni God. Ang buhay natin ay galing kay God. So, whatever will happen, na ipag-pray natin yung humingi po tayo ng awa sa Kanya. Humingi po tayo ng tulong specifically kung anong dapat natin, kailangan natin, tutulungan niya tayo. Sa kasalukuyan, talagang nararanasan po natin yung tawag dito, naso-suppress yung freedom of expression ng ibang mga vloggers. Pero syempre, yung iba naman mga vloggers, siguro kailangan din po ng konting respeto. Um, Naiintindihan ko po yung galit sa puso, pero sana po wag masyadong personal, masyadong below the belt na po yung ating mga sinasabi against sa ating president at against sa ating first lady. Kasi kailangan pa rin po natin silang irespeto dahil nasa Bible pa rin po yun. Bilang sila ang mga pinuno ng isang bansa, ay ino-honor sila, yung kailangan irerespeto natin sila bilang pagrespeto natin sa Panginoon. Ngayon, kung hindi po tayo satisfied sa kanilang mga performance, yes, tama naman po yung mga hakbang natin na mag-speak up po tayo at magre-request tayo magdi-demand po tayo na kailangan natin na like i-demand natin na magkaroon ng liquidation dun sa mga budget kasi napakalaking mga budget po yung nilabas ngayon, at yun hihilingin po natin na magkaroon ng public liquidation ng mga budget na inilaan sa Congress specifically. And hihilingin po natin sa ating mahal na Pangulo na yung mga corrupt na officials, kung po pwede na niyang, yung mga appointed niya, ay kung po pwede na niyang palitan, ay yun po ang dinidemand ng mga tao, at maglagay po siya ng tamang tao sa mga departamentong napakahalaga
na talagang masasabi natin na mayroong kakayanan, may integridad, at tawag dito, yung talagang marunong, hindi lang dahil matalino, kung hindi dahil meron talagang sense of responsibility and meron silang pagmamahal sa taong bayan. Kasi ang pinagsisilbihan dito, hindi si President Marcos kung hindi yung taong bayan. Kasi yung taong bayan ang naglukluk sa kanila. So dapat nilang isipin na sila ay public servant, hindi sila mga Panginoon. So yun po ang talagang isang napakalaking problema kung bakit ang mga tao ay talagang gusto nang pababain sa pagkapangulo si President Bongbong Marcos kasi hindi nila nakikita yung leadership sa kanya katulad ng paulit-ulit na abuses na nangyayari sa Congress pero na patuloy siyang nananahimik like nung una maya't maya yung paninira kay VP Sara nanahimik siya. Ngayon, ipinasara yung SMNI, nagawa ng resolution, pinasara ang SMNI, tahimik din siya. Yung SMNI tumulong sa kanya. Ngayon, si Pastor Apollo Kibuloy, na nagmagandang loob sa kanya nung eleksyon, pinatungan na ng mga iba-ibang crime. Ngayon po, ang hinihiling lang naman ni Pastor ay idemanda siya sa korte at doon sasagutin ng maayos yung demanda kasi mga kriminal at mga kababuyan na po yun. Pero iginigiit po ni Senator Risa Hontiveros na talagang ihiring pa rin sa Senate. Gayun din po sa Congress, sa lower house, kahit na po may mga tao nang ipinadala ang SMNI, gayon din may lawyers at may mga representative na ng SMNI, still gusto pa rin nila na hugutin si Pastor Kibuloy. So, medyo nawewerduhan lang po ako kasi ang isang kumpanya, kung hindi makakarating ang isa o ang manager o ang may-ari, ay may karapatan po sila na magpadala na tanggapin yung kanilang ino-authorize na tao para mag-represent sa kanila. Pero dito, talaga po ordinaryong tao lang ako pero talagang dito ako masyadong na nawiwerduhan sa action ng Congress kung bakit pinagpipilitan nilang pumunta sa Congress si Pastor Kibuloy, where in fact there are so many legal personnel naman na uma-attend sa hearing, but then parang hindi pa rin sila satisfied doon. So, ito parang nangyayari, ang mga tao tuloy, bumababa ng husto ang pagtingin sa Congress, bumababa na yung nila, yung reputation nila na dapat mai-correct po ni President Bongbong Marcos. Pero hanggang sa ngayon, ang ibang mga PMAer ay nagbigay na ng deadline hanggang June kung a-action na yung ating mahal na Pangulo na mapakinggan yung mga hinaing ng taong bayan. Marami na pong nagwiwelga at so far maraming nagmi-meeting, hindi lang naman dito sa ating bansa, sa iba-iba, yung mga OFW, nag-iipon-ipon na sila sapagkat talagang labis na po silang nababahala sa nangyayari sa bansang Pilipinas. So yung iba naman po, hindi nasasagot po ang karamihang sumasagot ay yung mga vloggers na talagang wala na rin sa hulog at sana lang tayo ay matuto na tahakin natin kung ano yung tama sapagkat sa bandang dulo, wala po talagang maililihim. Ang lahat naman ay mahahayag sa takdang panahon. So, yun lang po ang masasabi ko mga kababayan, mga kapwa ko Pilipino, na ako ay isa ring mahirap, katulad nyo, pero binibigyan ko po ng pagkakataon ng sarili ko na makapanood ako ng mga Senate hearing, na makapanood ako ng mga news, at mapanood ko rin yung mga statement ng mga taong involved, at para po nakakapag-analyze po ako kung sino ang totoo at kung sino ang mga nagsisinungaling. At nakapag-a-analyze din po rin tayo kung ano ang mga totoong nangyayari sa ating bansa. At kung mapapansin nyo po, babalikan po natin, nag-umpisa po yung galit ng mga tao sa pagtaas ng presyo, specifically ng presyo ng sibuyas. Nag-research po ako nung time na ang sibuyas ay umabot na po sa 800 pesos per kilo dito sa Pilipinas. Nag-research po ako sa UK, sa US, sa iba pang mga bansa.
ay nakita ko na halos naglalaro sa 45 to 60 pesos per kilo ang kilo ng sibuyas halos sa buong mundo. Pero nakakapagtaka bakit sa Pilipinas nung December 2022, if I'm not mistaken, umabot po ng sobrang taas ang sibuyas. Umabot ng 800. Kaya talaga pong ang mga tao ay sobrang nagtataka kung bakit nangyayari ito samantalang ang inaasahan natin magiging maganda ang agriculture dahil ang mismong mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang humawak ng ating agriculture. At napakahabang panahon na hinawakan niya po ito, kay kamakailan lang po niya binitawan ito, at napakarami na rin pong nangyari sa agriculture na talagang build ng pagkadismaya sa mga tao. Especially yung bagong na-appoint ngayon ay isang businessman. So, merong tinatawag na conflict of interest. Pero wala naman pong magawa ang mga mamamayan kung hindi irespeto kung ano yung desisyon ng ating mahal na Pangulo. Ang hinihiling lang ng mga taong bayan ay sana magkaroon tayo ng affordable na pagkain na hindi maibigay ng government natin so far sa ngayon. Actually, kung sana yung mga smuggling, ang tinira nila yung mga product na hindi yung basic commodities, hindi mapapansin ng taong bayan eh. Kaso talagang walang habag sa mga mahihirap. Alam na napakaliit ng sahod dito sa Pilipinas, yung pa talaga ang tinira. Tinira talagang yung mga bigas, itlog, asukal, yung talagang halos yun na lang ang kinakain ng mga mahihirap, yung pa talaga ang tinira ng mga smugglings, yun ang talagang pinataas ng husto ang mga presyo. Hawak nila ang presyo. Hawak nila. Kaya yun ang gustong sana ipanawagan sa inyo, mahal na Pangulo. Mapababa yung mga presyo, yung mga corrupt sa inyong gabinete ay kung po pwede nyong matanggal, mapalitan nyo ng mga deserving, ng mga yung pinangako nyo na the best of best ang ilalagay ninyo. At yung palang bigas ay meron na pala kayong plano doon, merong maglalabas ng ebidensya sa social media na meron na palang plano yon. At kaya nyo ipinangako yun dahil possible pala talagang ibigay yung 20 pesos. Pero dahil kayo ay mahina, hinadlangan kayo, at wala po kayong magawa, hindi nyo maipaglaban yung ipinangako nyo sa taong bayan. Kaya po ang mga tao sa ngayon ay namumuna yung galit sa puso nila at humahanap po sila ng kakampi, ang mga taong bayan naghahanap ng kakampi at hinahanap ang leadership ng mga Duterte. Pero ito naman po ay ang mga Duterte ay patuloy na sinisiraan sa ngayon. Si Pangulong Duterte, si Vice President Sara Duterte, si Congressman Pulong sinisiraan pero hindi na po naman masasabi, hindi na po tinatanggap o hindi na tinatangkilik yung paninira po sa mga Duterte sapagkat yung 6 years na umupo si Pangulong Duterte ay talagang napakaganda. Alam niyo po, meron pang pandemic noon pero dumating ang pandemic pero yung mga tao ay hindi nagutom. Sa katunayan nga nung pandemic, mas hindi kami gipit eh. Katatapos lang magbigay ng tigi 8,000 si President Duterte, mayat maya din ang dating ng mga taga-barangay, naghahatid po ng manok, naghahatid ng bigas, naghahatid ng grocery. Pagkatapos ng sa barangay, may manggagaling po sa municipality ng mga grocery din. So talagang abot-abot, yung panahon po ng Pangulong Duterte, abot-abot ang talagang natatanggap ng mga tao na biyaya. So hindi masyadong naramdaman yung pandemic. Sa katunayan, ilang beses namigay ang Pangulong Duterte? 8,000, 8,000, 4,000, 4,000. Nakapagbigay sa isang tao, sa isang pamilya ng 24,000, ilang milyon ang nabigyan, ang total ng napamigay ay 240 billion. Pero ngayon po, meron po kayong inilabas na 500 billion sa Congress na para sa ayuda at hanggang ngayon, hindi maramdaman saan po napupunta yun. May mga na-videohan na nabigyan ng ayuda para dun sa People's Initiative at
nagbigay ng ayuda na 3,000 pero yung sukli na 2,000 kukunin, may binigyan ng 5,000 pagkatas sa bandang dulo paglabas nung nabigyan, kukunin yung 4,000, 1,000 ang iiwan sa tao. Ano po 'yun? Na, na, ano po 'yun na hearing po 'yun sa Senate. Imposibleng hindi po nakarating sa inyo 'yun, mahal na Pangulo. Ba't hinahayaan niyo po na gano'n ang gawin ng mga servant, public servant sa ating mga mamamayang Pilipino na niloloko. Yung iba naman po, pinapirma, binigyan ng ng card na claim stub. Hanggang ngayon, wala naman din silang natanggap pero pumirma sila sa People's Initiative. Yung iba, sabi 10,000 pero wala rin namang na-receive kung hindi pangako. So, nasa ano po yan, nasa mga hearing ng Senado. So, I mean 5,000, 3,000, yung iba pa nga, tinakbo na yung 3,000 pero dahil, sila hinaharas sila, talagang pinupuntahan sila ng mga barangay captain, napilitan silang ibigay. O, mayroon pa nga isang namatay kasi nabigyan ng 5,000 na ayuda tapos binabawi yung 4,000. Dahil hindi matanggap, nahawak na, pwede nang ipambili ng gamot, namatay. Epileptic yung sakit niya. Namatay ng dahil dun sa ayuda. Ano na po nangyayari sa bansa natin, Pangulong Bongbong Marcos? Alam niyo po, hindi naman po madaling maniwala sa mga balita ni Maharlika ang mga taong bayan. Subalit, nung nagbalita si Maharlika, after few weeks nangyayari. Katulad na lang po, nung nasa US kayo, nasa US kayo, hindi ko alam kung November or December yon. Kamakailan lang, nasa US kayo. Ang pinag-usapan nyo daw doon, ayon sa mga taong nasa paligid nyo rin doon, yun ang tumawag kay Maharlika, ang sabi na pababagsakin nyo ang mga Duterte. Pababagsakin ang mga Duterte, ang SMNI, ang SMNI at yung mga vlogger ng mga Duterte. Ngayon, after 2 weeks, 1 month, nag-start na po yung investigasyon dun sa kila Doc Lorraine at ka Eric at nakulong nga sila. Sumunod na nun, hiniring na yung SMNI. Tapos, yung kay Maharlika na channel, FB page, Banat by, SAS, halos sabay-sabay na take down. Ngayon, talaga pong ang daming nangyayari na dapat po kayo nag-i-interact po kayo sa tao. Dapat po may sagot yung mga nangyayari. Dapat po, from your words, kinakausap ninyo kaming mga mamamayan. Nasanay po kasi kami kay President Duterte, pag may malaking issue, kinabukasan, kinagabihan, may statement po siya tungkol doon. Kung may abusong nangyari, kagaya sa NAIA, ang ginagawa niya, nagbibigay siya ng statement, nagsasalita siya, talagang pinagagalitan niya at binabalaan niya na ganito ang mangyayari pag ipinagpatuloy niyo yan. President Bongbong Marcos, kailangan po namin ng isang leader na tatayo para sa amin. Yun lang po. Kung bakit pagkatas ngayon maraming naninira, bakit ganun yung mga nagrarally? Bakit ganun? Bakit ganun? Para silang mga mga nagagalit, mga na sila, para silang gustong lumaban sa gobyerno, mga ganyan-ganyan. Punong-puno na po kasi ng hinanakit ang mga puso ng mga Pilipino. Kaya kung po pwede po, pakinggan niyo po ang mga Pilipino na nagluklok po sa inyo. Alam namin na ang mga Marcos po ay talagang likas naman po talaga na mabubuti. At saka ang iyong ama po ay talagang napakadaming natulungan. Katulad kong estudyante sa UP, ako po ay talagang naging libre ang naging pag-aaral ko sa UP Los Baños. At nakakuha po ako ng grant and aid, yung GIA scholarship. Wala akong binabayaran tuition nung nag-aaral ako sa UP Los Baños. Ako pa ang binabayaran po ng UP ng 500 monthly para pambayad sa dorm, pambili ng libro, pangkain. So, alam ko po na talagang mabuti po ang intensyon ng mga Marcos. Kaya nga po,
kami po ay talagang nadi-discourage sa inyo. Bakit ganito po ang ginawa nyo sa pamamahala nyo? I just hope and pray na hindi pa huli, katulad ng sinabi ng mga retired PMAyer, na meron pang panahon po. Meron pang panahon po. And magpe-pray din po kami para sa inyo na talagang magkaroon kayo din sa discernment na yung puso nyo magkaroon ng habag sa amin, sa mga taong bayan na nagtiwala sa inyo. Buong puso po namin kayong pinaglaban. Pinaglaban po namin kayo. Alam niyo po, kaliwat kanan yung mga nagsasabing magnanakaw kayo. Kami naman po, ako personally, ang ginawa kong pangribat sa kanila ay yung mga testimony po ni Rita Gadi. Ako'y nagtiwala na talagang mabuting tao ang mga Marcos dahil may isang witness na buhay na nakasama nyo hanggang sa kayo ay dinala sa Hawaii. So ako talaga naniniwala na mabuti yung mithiin ninyo kasi unang-una nung nakaupo po kayo, yung unang mga buwan na umupo po kayo Pangulong Marcos, kinuha nyo si Kalida. Napakagaling po ni Attorney Kalida. Tapos kinuha nyo si Attorney Trixie. Andyan si Attorney Vic. Parang talagang best of best. At saka natatandaan ko yung unang meeting nyo ng mga cabinet member. Prepare po kayo. At bago nag-meeting, nagbigay kayo ng instruction na kailangan nyo ang report ng finance team, kung natatandaan nyo po. At na-discourage po kayo ng unang meeting nyo dahil wala pong preparation na ginawa yung finance team. Walang na-present. Kaya alam ko medyo na-disappoint po kayo nun. Kaya alam ko po na talagang maganda rin yung purpose nyo po, President. Kaya lang po hindi ko alam kung anong nangyari, bakit na-divert na po. Iba na nangyari po. At sa ngayon, maawa po kayo sa tatay nyo kasi dahil nga po sa ganito na yung nangyayari, parang iniisip ng tao na kasing sama nyo rin po yung tatay niya siguro, parang ganon. Ang nangyari, instead na ma-redeem nyo yung pangalan po ng tatay ninyo, ang nangyari po ngayon, parang ibinaon nyo pa lalo, parang pinatunayan nyo pa lalo na totoong magnanakaw yung mga magulang mo. Kaya sana po hindi pa po huli ang lahat, Pangulong Bongbong Marcos. Talaga pong ang taong bayan, sobra po yung hope. Napaka-hopeful po namin sa inyo at sa kay BP Sara. Dahil, at saka ako sobrang nag-trust, bukod sa trust ko sa papa nyo, naisip ko naman, kung totoong magnanakaw po kayo, hindi nyo gagawin kasi mahihiya po kayo dahil matitino ang mga Duterte. Kaya talagang 100% yung trust namin. At saka isa pa, kaya kayo binoto namin. Kasi inisip namin, hindi kayo magta-traitor kay Pangulong Duterte na ipahuli siya sa ICC dahil malaki ang utang na loob ninyo sa mga Duterte dahil siya lang ang may tapang, may bayag na nagpalibing sa ama nyo. Lahat humadlang yan. Yung mga kakampi nyo ngayon, sila yung dating mga kalaban nyo noon. Pero nakakapagtaka yung labis na nagmalasakit po sa inyo, yung po ang kinakalaban nyo ngayon. Kaya po ang mga taong bayan sobrang disappointed sa pamumuno nyo, mahal na Pangulo. At kami po ay patuloy na magdadasal sa Amang Diyos na nasa langit na makapangyarihan sa lahat, na may hawak ng buhay namin, may hawak ng buhay nyo, may hawak ng buhay natin, may hawak ng mga ng kapangyarihan nyo, may hawak ng mga kayamanan dito sa lupa, na talagang siya ang magkokontrol. At naniniwala kami na talagang maghahari ang kabutihan sa kasamaan. Maniniwala kami na hindi magpapabaya ang Amang Diyos na nasa langit na patuloy naming danasin yung ganitong pagkakaabuso, yung ganitong kapihan dahil sa mga maling na ilagay mo sa iyong gabinete. Sana po yung ibang mga appointment nyo, i-review nyo po at hindi pa po huli ang lahat. Nasa inyong daliri, sa inyong kamay. Magdasal po kayo, humingi po kayo ng lakas ng loob sa Amang Diyos na nasa langit. Humingi po kayo ng, ng pagmamahal, ng strong disposition sa Kanya. Magagawa niyo po yun, Pangulong Bongbong Marcos.
Sana po lahat po tayo ay talagang magkaroon ng kapayapaan, maging masaya. Di po ba ang saya-saya kung tayo ay nagmamalasakitan, tayo ay nagbibigayan. Sana po hindi pa po huli ang lahat at matupad po natin yung napakagandang yung pangarap nyo na magandang Pilipinas, na bagong Pilipinas. Thank you. Huwag kayong panghinaan ng loob. Bagkus, pagka duguan kayo at talagang patong-patong na problema, dasalan nyo lang, i-offer nyo sa langit. Yan load ninyo. For the yoke I shall give you is easy and the burden is light. Sabi nga, di ba? Yoke, yung kinakabitan ng mga hila-hila ng mga ox, yung patungan na ganyan, pati sa kalabaw, kunwari, pagka naghihila ng cart. No? Yoke. Yung pagka pinatong yan, mabigat kasi hila-hila mo lahat ng ano dalan mo lahat ng bigat ba. So sa buhay, kahit may ganon, dasal lang kailangan nun. Offer mo, Lord. At saka kung ako, share ko na rin sa inyo, kung dasal ako, Lord, thank you. Thank you lagi. Thank you, thank you, thank you. Kahit anong problema na yan, no, thank you pa rin. Parang si Job. You read about Job sa Bible. Yung sa Mission Impossible, yan, si Job. Na ginawang sa Mission Impossible. Pinagpustahan pa siya ni God at saka ni Satanas na yon. Maganda yung storya na nilindol na siya, ninakaw na lahat ng ng ari-arian niya, namatay yung pamilya niya, earthquake Thank you pa rin. Hanggang sa sarili na lang niya, naging leper siya, nagkaroon ng mga pigsa-pigsa, boil. Tapos pinandirihan siya, mabaho maantot. And then one day, nireverse ni God yung situation niya. Tenfold bumalik sa kanya. Hindi siya nawalan ng pag-asa, tuloy-tuloy. Kaya kayo, i-apply ninyo sa bansang Pilipinas, mga Pilipino, i-apply ninyo sa buhay ninyo. Hindi kayo pababayaan ni God. Ganyan sila Bantag, si Tebes, Pastor Kibuloy, Duterte, lahat, pati kayo, mga vlogger, lahat kayo, tawanan nyo. So what? Mga demonyo kayo. Sige pa, bring it on. Bring it on. Because hindi kayo forever. Ang forever, langit. No? Yung pananampalataya ninyo, palakasin nyo. Huwag kayong matatakot. That's why, yun ang sikreto ko. Kaya kahit anong ibato nila, hindi ako natatakot. Kahit magpadala sila ng 10, hinahamon ko pa. Padala nyo yung pinakamagaling ninyo, na birador, Padala nyo yung pinakamagaling para ma-practice ako. Hindi ako natatakot because kung mapapanood nyo sa video, yung buhay ko, nilagay ko yung kwento, meron pang comedy may humor pa Nakukuha ko pang tumawa Because at a very early stage in my life, nakita ko kung paano tayo ginagabayan ng Diyos, no? Na kung talagang itinakda para sa iyo. Kahit anong mangyari, walang demonyo, walang masamang tao ang pwedeng humadlang kung anuman ang tinakda sa inyo ng langit. Totoo yun. So, tingnan nyo si Digong. Yung probinsyano. Mayor, minaliit na minaliit. Yung iba, panay paluting, mga doctorate, masters, honoris causa, foreign trained, may Wharton pa, di ba? And, ano nangyari? Ayun, presidente. Presidente. Lumalabas pang pinakamagaling na presidente. Silang dalawa ni FM Junior, ni Senior. Ang problema, yung kay FM Senior, nabahiran. Si Duterte, hindi nabahiran At he came in a time na may pandemic, yung COVID. So, itinakda siya, ginuhit siya ng tadhana. Kaya siya naging presidente dahil sa inyo. Ginamit kayo ng langit para maging presidente ang isang probinsyanong Duterte. No? So, everything, God is in control. So, kung kayo dumadaan kayo sa mga pagsubok, huwag kayong matatakot.
at huwag kayong panghinaan ng loob, lalo kayong tumapang. Ganun ang manok, pagkasasabong, di ba? Pagka tinatamaan, lumalabas yung lahi, yung rasa daw, ganun. Sumisipag nganon, ganun yung manok. Kahit ganun na lang siya, yung may tama na siya, tumatabla pa siya. Kundi kaya, talo pa yung kalaban kasi pagka pinagtuka-tukang ganyan, tinamaan na rin yung kalaban, pero ito, baldado na yung manok nyo, aba, talo pa yung kalaban, huling tuka, upok, patay, o, panalo. Meron kayong adobong manok. So, ganun yung kwento. So, okay, natutuwa ako sa mga comment ninyo. Mga, you are, sana ang mamaga ninyo. Talagang gigil na gigil. And that only shows, okay, yung hindi ako nagagalit, natatawa ako, natutuwa ako, masaya ako, kasi hindi lang pala ako, pati kayo, na sobrang galit na, sama na ng loob, na gusto magbago na. Huwag kayong mag-alala, dadating yung pagbabago. Bakit dadating yung pagbabago? Kasi sigurado tayo ang magdadala ng pagbabago. Buong Pilipinas, buong lahi ng mga Pilipino nandito sa Pilipinas, kahit sang probinsya, Apari, Batanes, hanggang Tawi-Tawi, kahit saang parte ng mundo, yung mga kahit nasa gera, yung war countries na Ukraine at saka sa Israel, sa Gaza, no? On that day, June 12, we will all make a statement. Yung may gusto lang. Pero out of 100 million Filipinos, ang voting 60 million. So 60 million, ang mag-make statement mga kalahati lang, plus 1 o 30 million. That's good enough for me. That is good enough for the armed forces of the Philippines and the Philippine National Police, because that shows we have the majority. So, in that day, June 12, let us all in unison, in coordination, hindi kinakailangan mag-ipon tayo sa isang lugar. Dalhin mo sa isang... No! Ano na ngayon? High-tech. SOCMED. Kahit saan kayo parte ng Pilipinas, nasa kubeta kayo, kunan nyo yung sarili nyo. Tapos, sinulat nyo sa tissue paper, no to corruption, death penalty, reimpose death penalty to corruption. Kung gusto ninyo, sara ang Congress at Senate para makatipid. I-express nyo. There's nothing wrong with that. Kasi gusto nyo lang express eh. And then, BBM resign. Yung ganun ba? Kung gusto ninyo. Kung gusto ninyo. Kasi, I will make my own, and then by June, somewhere in June, before siguro first week of June, o sa birthday ng aking ina, na sumalangit mawa, doon ko ilalabas siya, para may time kayo, i-share, etc., etc. Or, yung, doon, lahat, ikukwento ko, and then from now, hanggang sa that, before June 12, pag-uusapan natin, yung, kukwento ko, mag-comment kayo, magdagdag kayo. Maganda yung mga comment ninyo, ha. May mga nagdadagdag. Meron parang sabi, sir, pati BIR. No, pati BIR. Ngayon, ang gusto kong sabihin sa inyo, nakalimutan ko, gusto ko itanong sa inyo, ano ang gusto nyong gawin sa Human Rights Commission? It is a constitutional body. Tama ba yan? Constitutional body, di ba? Human Rights Commission. Ang problema, yung Human Rights Commission, kung sino ang mga walang niya, yung pa yung hinahabol nilang rights. Pero yung rights ng Pilipino, yung totoong Pilipino, yung naapi, hindi nila hinahabol, actually, they're failing the Filipino people. The Commission itself is failing the Filipino people. That's why, may question mark ako doon. Human rights, malapit na rin kayo, kasi I will express what I think ang dapat gawin sa inyo. Kung pwede kayong isara, o kaya i-remodel, o kaya palitan kayo, mga tao nyo, at maglalagay kami ng People's Rights Commission, na ang titignan lahat ng rights ng lahat ng tao. Rights ng kriminal, rights ng rebelde, okay, pero yung rights na sundalo,
Ha? Yun yung priority pa eh. Sundalo, yung mga biktima ng mga enkwentro ninyo. Rights ng mga estudyanteng namatay na siyang nirecruit ninyo. Sino nag-recruit? Yung, ano ba? Yung mga dyan sa Congress. Yung Makabayan Black ba? Rights ng mga asawa na binugbog, na pinabayaan. Rights ng mga anak na pinabayaan. Kasi si Mister panayang galibanting. Rights ng mga lalaki naman na inano ng mga asawa nila. Sumakabilang ang tawag doon, bakod. So rights ng lahat, rights ng grupo, rights ng religious groups. Kaya nga rights tignan niyo 'yung nangyari, rights ni specific example Bantag. True, merong rights yung biktima, Lapid. I agree, merong rights si Lapid. Totoo naman hindi mo guaranteed ng Constitution yun. Pero before you say something, sirain mo na sirain isang tao, may rights din si Bantag. So magbanggaan na lang kayo, kaya nga may venue sa korte. Pero yung human rights natin, tira ng tira, pero ang nakakampihan palalo, yung mga kriminal pa, rights ng mga drug syndicate, rights ng Mario Joseph niyan, rights ng media na tarantado na nagpapabayad, rights yung mga kinakasukasuhan na ewan mo pero mga negative naman na ang daming naapi sa society, rights ng mga politiko o rights ng mga oligarchs, pero kinakalimutan yung rights na simpleng tricycle driver, taxi driver, jeepney driver. Parang may bias kayo sa mga driver. O kaya yung mga rights ng farmer. No, rights ng sipin nyo, yung farmer nagtatanim, nagpagkandalugi-lugi na sila. Pero kayo ano nangyari? Panay ang tawag doon, panay smuggling. So, paano yun? Kaya nga, walang silbi. Kayo, human rights. No? Sayang ang pera ng taong bayan sa inyo. Because you are not functioning for the benefit of the Filipino people. Malilikot na naman yung mga aso. No. Dito, up. You are not functioning properly because the Human Rights Commission right now, ewan ko, mag-comment kayo, mag-agree kayo o disagree and then sabihin nyo yung pananaw ninyo. Pero para sa akin, the Human Rights Commission is entertaining bias, no? Bakit kumikilig sila dito, pero dito sa kabila, dapat yan pantay-pantay ang tingin nyo. Ewan ko sa akin ganon. Because you're supposed to be protecting the rights of everyone, not just a person na pinili ninyo, no? And then, dapat kayo ang nagpapacilitate kung paano ma-serve yung right ng bawat isa. Tinitira si BBM, na drug addict. He has certain rights as a person. Tinitira yung sino yun yung pa-cute, yung cute sa Davao, yung ATM, sino yun? PBA pala, PBA. Tinitira siya. True na merong question sa ugali niya, pero sa kanyang performance, pero wag naman yung bibirain mo below the belt. Ganon din si Risa Ortiveros. Pero, paano si Pastor Kibuloy? Paano? Kaya nga, may mga biases Mali. Dapat dyan, ang tingin ninyo, wala kayong kinikilingan. Kaya gusto ko, palitan namin kayo Palitan namin kayo ng honest to goodness People's Rights Commission that will represent the people of the Republic of the Philippines regardless of stature, education, mayaman, mahirap, bata, matanda, etc., etc., rebelde man o government man o military o police, you will all be, kumbaga saklaw na yung rights ninyo protected. Your rights to court of justice na protektado ka, your day in court, presumed innocent. Yung ganun ba? Pero hindi. Yung human rights, nakakasama pa. So, kasama yon sa ating pag-uusapan sa kung ano yung magiging deklarasyon natin tungkol dyan sa rights ng Human Rights Commission. I am more inclined to have
them replaced, renamed. Human rights. Anong human rights? Wala naman eh. May buti pa nga yung animal rights eh. Napoprotektahan yung hayop eh. Eh tao. Ano? Tao. Bakit nangyayari na si Badoy at si Celis kayang durugin ng Senado, ng Kongreso? Walang yang yun. Ano sila? Imbitado lang sila. No, di ba? Resource speaker. And then ang labas contempt. And then kung ano-anong pinagsisira ninyo yung tao, sinungaling. Ha? May pamilya yung tao, may kaibigan, merong pinoprotektahang sarili. Nasa human rights? Si Pastor Kibuloy, leader ng 7 milyon or thereabouts na congregation. And then, babastusin ninyong pagbibintangan ninyo ng gana, sisirain nyo, yuyurakin ninyo yung tao. Anong klase yun? Ay, nako. Kaya human rights, wala yan. Gusto ko palitan ng People's Rights Commission. Taong bayan, Pilipino, kahit sino ka pa man, kung walang kabayas-bayas, kung dalawa yung party na pasok yung People's Rights Commission and then mag-anuhan kayo. Ang pinaka-outcome, magsampahan ng kaso. Kung civil o criminal, magsampahan kayo and then tapos yung buto-buto. Pero ino-oversee niya. Pero walang kikilingan. Saka nakakita na ambush yung sundalo natin. Patay. Tapos sasabihin nyo, human rights ng walang yang mga CPP, NPA, NDF. Rights nila. Saka nakakita. Rights ng nung kay Marwan. Paano yung rights nung namatay na sa 44? Rights nung shucks talaga eh. Paano yung rights nung taga Marawi Siege? Saan sila ngayon? Giniba sila ng giniba, binanata sila ng binanatan. Okay lang, sa military operation, pero you have to answer dun sa nangyaring operation na yon na ang isang syudad, giniba ninyo, and then what? And then gagastusan din ng Pilipinas under the administration ng ilang bilyon para lang itayo ulit yung Marawi tapos hanggang ngayon di tapos. Paano yun? How can you now compute na yung picture frame niya nung kanyang baby o kaya nung kasal o kaya nung graduation niya nasunog lang doon sa bahay niya kasi nga binomba ng 500 pounds na bomba. Nasunog. O paano? Paano yung rights ng tao? Maraming mga pinagdaanan ang mga kababayan natin. Kay gobyerno man, sa anuman, sa private sector man. Pati ako nung nasa corporate ako, putragis, paano yung rights ng mga tao na nagtatrabaho? Paano yung rights nila sa overtime na hindi sila nababayaran? Paano yung rights nila na hindi sila nakakakain ng tama? Yung pinakakain sa kanila, panay taba ng baboy. Marami tuloy may sakit sa puso, ang taas ng mga blood pressure. I have to correct that. Lintik, meron tayong Human Rights Commission, lintik kung ano-ano eh. Anong ginagawa ninyo? Sinusweldo kayo na taong bayan. Kaya useless din kayo. Ang sa akin, ang gusto kong makita, basta pinanganak ka na Pilipino, parang Fernando po, basta pinanganak ka na Pilipino, from the womb to the tomb. O nga, di ba? May joke na gano'n, di ba? From the womb to the tomb, meron kang proteksyon. No, hindi ka pwedeng basta-basta ilaglag ng nanay kasi dinikta ng tatay kasi unwanted kang baby, hindi ka pa lumalabas. Dapat pagka nangyari yun, protektado ka na. Pwede rin, death penalty. Pero yun yung punto. Pagka nilabas ka na, may right ka as a human being na you get treated as a human being magkaroon ka ng proper education and that People's Rights Commission should see to it that you are entitled to a good life, an educated life, a life that you can be happy about. And kahit
mapatabi ka sa ibang lahi, sabihin mo, Pilipino ako eh. Sorry sa inyo, happy ako. Pero hindi, itong ating sistema, ayan, dagdag, sa palaisipan ninyo, you try to imagine, ano naman itong pinagsasabi ni Kapitan Dado? dumadami yung problema eh, no? Pero, practicality, real talk, may problema naman talaga. Kaya, sabi ko sa inyo, kung gusto nyong palitan yung leader, gusto nyong sumigaw na gusto namin ng magandang buhay, gusto namin magandang Pilipinas, you're not fit to run the country, and then gusto nyong palitan, mga parikoy, mga marikoy, mga kababayan, lubosin na natin. The whole slate. Pag-isipan lang, pag-usapan, mag-comment kayo. The whole slate. Sabihin nyo, mag-comment kayo, ano yung mga depekto? Yung airport na yan, yung airport na yan. Ang dapat dyan, no? Kasama doon sa death penalty, economic sabotage, no? Kasi yung pagkaganyan, laglag bala, mga sisiba eh. Sabi ni Digong, yung bala palululo niya, tas tumigil. Ang sa akin, ang gusto ko, na pagka ikaw nahulihan ka, yung bala, sayang yung tingga eh, tsaka yung brass, na, yung casing ng bala, ilalabas din niya yan eh. Ang sa akin, tanggalin yung projectile, ibuhusakan niya yung pulbura. Tapos sisindihan ko dito sa loob, lalamunan, kundi ka dito sa mata, parehas. Mga animal yan. Kita mo, titigil yung mga walang yan eh. Ang tatapang ang sisiba kasi malang kinakatakutan. Okay lang, kahit ako na lang katakutan eh. Okay lang eh. Pero it has to stop. It has to stop. Okay, so hanggang doon na lang ako. So sabi ko nga, Pangulong Marcos, ibahin mo ang sitwasyon noon mga presidente. Iba na ngayon. Mabilis na ang social media ngayon. Ang dami na nandadakdak sa'yo. Ang dami na nag-iinganyo. Ha? Katulad dito, ha? Nagsalita ko, na-resign. Pero hindi ganun ang pagkasabi ko. Mag-resign ka na lang, Pangulo, kung hindi mo magampanan ang iyong tungkulin. Eh, doon sa nagkopya sa akin, resign. President Marcos. Yun ang nilagay nila na ako picture. Tapos ang background ko, military. Military background ko. Sabi, okay, maraming nangampa sa akin. At dialogue ko doon, kung hindi natin magampanan ng Pangulong Rick, hiling ko lang, mag-resign ka na. Eh, ibang pagkasalita, ay, mabigat rin yun. Tapos ang background ko, mga military, tapos sa katabi ko, si Pangulong Marcos na malungkot. Di ba? Ibang impact nun, di ba? Pero hindi ako magawa. Hindi ako may gawa nun. Kinumpya TikTok yun eh. Sa ngayon, 4 million na yun. Salamat doon sa nung kupya. Umabot ang 4 million aking vlogs. Binasikat mo ako. Salamat sa mga nag-vlog. Pero sabi ko doon sa tumawag sa akin na representante ng Nika. Nagaling daw siya sa Nika eh. Baka hindi, galing sa Nika na siguro maaaring tinawagan siya. Kilala mo ba ito si Kevin Mitan? Kilala ko yan, sir. Tsaka hindi naman gano'n siguro siya. Ang alam ko, nagbabloging pero hindi gano'n ang mga dating niya. Kasi alam niya na okay, saka ko na yun, so alam niya. So, salamat. Sabi ko nga pala doon sa tumawag sa akin, yun na i-find out ninyo kung sino may gawa nun. Kasi pina-find out ko rin, pero wala akong capability to find out yung ganyan kasi unang-una wala akong alam sa technology. Okay, so what's for that, Sabi ko, mahal na Pangulo, yung pagkakalampag namin, nagkakaroon kami ng matinding mga followers. Yung followers namin, sabihin namin, ipagsama namin,
Ipagsama namin yung followers namin ng Colcap Gin plus yung mga Marlica plus yung mga marami. Barat Bay, okay. Pagsama namin yon. Okay, sabihin natin 1 million yon. Sabihin natin, pagsama 1 million. Ilan ka mag-anak yon? Sabihin natin, average natin 10. Di 10 million na yun. 10 million na, di ba? Okay, yung kamag-anak so 1 million, 10 million. Yung 10 million na yun, yung kaibigan niya. Yung kaibigan niya, i-average na lang natin ng isa. Okay. O ng isa o dalawa. Okay. Times 2. 20 million. Nako, matindi na yan. Matindi na. Hindi nyo ba na-analyze yun mga advisor ni Pangulong Marcos? Hindi nyo ba na-analyze yun? Dapat iniisip nyo rin yun. Tingnan niyo yung mga followers, pero nga pala kasi yung General Macanas, dahil bumabanat siya, marami na naniniwala sa kanya. Ang dami na nahak sa kanya. Sa akin, mayroon na ako naramdaman na on physical and on social media, may naramdaman na ako at saka sa physical, naramdaman ko na yun. Kaya pinag-aralan ko. Mayroon na akong reserve vlog. Saka ko nang ilalabas yun, reserve vlog na yun kasi maaaring hindi pa nila gagawin niya kasi wala pa yung ultimatum natin, Pag in-ultimatum ko na yan, may reserve vlogs na ako, so yun ang tandaan ninyo, mahal na Pangulo. Mahirap, iba na ngayon ang technology, mabilis na ang social media natin. Kaya yun sana ang isipin natin. Intindihin nyo yung damdamin ng Pilipino. Yun lang ang pakiusap ko. May pag-asa pa na makabangon ka, mahal na Pangulo, kung manindigan ka lang bilang isang Pangulo. Hindi ko nga masabi na bangag ka kasi parang hindi pa nanggagaling sa puso ko yung pagkasalita ng bangag ka, pero kay Captain Dado talagang bukal na bukal sa puso niya na sabihin ng bangag ka. At saka mga ganong terminology kasi mga drugs, wala ako sa isip yun kasi galit ako dyan. Pero salamat naman sa mga anak ko, wala naman nanggaganon, Siguro dahil ang ama nila hindi linya kasi maramdaman ko pa lang yan sa kanila, ayaw ko lang kung ano mangyayari. Okay, so much for that. Sana, mahal na Pangulo, may pagkakataon pa. Iba na ang social media ngayon. Mabilis ang pagkalat. Mahalin mo ang taong bayan at ang EFP. Mahalin mo. Hindi kita sa tinuturuan, hindi ko tinuturuan advisor, matatalino yung advisor mo. Pero bilang advice lang, Pangulo, kung ano yung style ng dating Pangulong Duterte, gayahin mo. Kasi kung hindi niya ginawa yun, matagal rin siya nalaglag. Matagal na siya nalaglag. Pero dahil magaling yung taktika niya, hindi siya nalaglag. Kasi malalaglag siya sa droga kasi pera yan, billion yan nababayaran lang ng tao ang Pilipino Kaya di siya nalaglag. May mga counter pa, mga kwampa siya, reverse psychology may mga reverse psychology. Ikaw, wala. Wala ka malang psychology. Wala ka malang mga psychological operation impact sa taong bayan. Wala. Wala kang countering. Ang ginagawa, parang patay mali siya ka lang, baliwala sa'yo. Sabi ko na nga sa'yo, mahal na Pangulo, pag hindi ka kumilos at hindi ka umaksyon, ako'y maiiyak sa'yo dahil inalagaan ko ang apelidong Marcos. Maiiyak na lang ako at malulungkot.
Salamat sa mga followers. Katulad nito, nagsalita ko, na-resign. Pero hindi ganun ang pagkasabi ko. Mag-resign ka na lang, Pangulo, kung hindi mo magampanan